Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 136, na pressure sa entrance. Minsan tuwing 6 na buwan. Kawawang Mengching, kailangang dumaan sa gayong malaimpyernong pagpapahirap tuwing 6 na buwan. Bakit kailangan niyang tiisin ang ganoong katakutan? Kung mangyari ulit ito sa hinaharap, dapat mong sabihin sa akin. Kaya kitang tulungan. Ayokong magdusa ka ng ganito, ngayong nandito na ako. Sabi ni Lin Fang kay Mengching. Ang kanyang espiritu ng ahas ay kayang lamunin ang lahat ng malamig na chi. Bukod dito, lalakas ang kanyang ahas kapag mas maraming chi ang natupok nito. Ang kanyang espiritu ng ahas ay napakahiwaga. Ang pagkain ng chi ng iba ay hindi isang bagay na karaniwang nangyayari. Hindi mo pa sinasabi sa akin ang totoong nangyari noong araw na iyon. Sabi ni Mengching habang nakatitig kay Lin Fang. Siya ay dumanas ng pagod at mahimbing na nakatulog sa dibdib ni Lin Fang. Nakakahiyang sandali na nakalimutan na niya ang nangyari noon. Well, sasabihin mo muna sa akin kung saan nanggagaling ang malamig na chi na iyon. Sabi ni Lin Fang. Ipinanganak ako ng ganito. Sagot ni Mengching na ikinagulat ni Lin Fang. Ipinanganak siya ng ganito. Narinig na ni Lin Fang na ang ilang mga tao ay ipinanganak na may mga sakit o natural na kakayahan ngunit ang kay Mengching ay kakilakilabot. Ngayon, sabihin mo sa akin. Sabi ni Mengching. Tumiti si Lin Fang. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang espiritu ng ahas na lumitaw sa kanyang likuran. Ang maliit na ahas ay naging isang malaking ahas. Pumulupot ito sa mga balikat ni Lin Fang. Ang mga mata nito ay nagmukhang isang tunay na ahas sa halip na isang espiritu. Ang dalawang mata nito ay matalim na nakatitig kay Mengching. Ha? Natigilan si Mengching nang makita niya ang ahas. Siya ay tumingin hindi kapani-paniwalang balisa. Ang espiritu ko, hindi ko pa alam kung anong klaseng ahas. Nilamon nito ang lahat ng malamig na chi na pinakawalan mo noong nakaraan at ibinigay sa akin ang kapangyarihan ng chi na iyon. Sabi ni Lin Fang. Mukhang natigilan si Mengching at blanko siyang nakatingin sa espiritu ng ahas ni Lin Fang. Ngunit napakabilis, siya ay tumingin bilang malamig at walang malasakit gaya ng dati. Si Mengching pagkatapos ay bahagyang tumanggo at sinabi. Hindi nakakagulat, ito ay isang napakalakas na espiritu. Bahagyang tumanggo si Lin Fang habang malalim ang iniisip at sinabi. Dapat isa itong espiritu ng ahas ngunit hindi pa malinaw sa akin kung anong uri ng ahas iyon. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Sagot ni Mengching. Umaasa ako. Sagot ni Lin Fang habang tumatango at nagsabi. Babalik ako, kung may kailangan ka sa hinaharap, halika at kunin mo ako kagad. Tumanggo si Mengching. Tumayo si Lin Fang at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ni Mengching. Ilang segundo niyang hinaplos ang buhok nito na bahagyang nanginag sa katawan niya. Tumalikod si Lin Fang at umalis. Tumingin si Mengching sa likod ni Lin Fang at kumunot ang noo. Iyan ay isang espiritu ng ahas. Bulong ni Mengching. Naramdaman niya na isa itong espiritong hayop ngunit hindi naman isang espiritu ng ahas. Alam niyang may kakaiba ngunit hindi niya mailarawan kung ano iyon. May isang espiritu na kakaibang kamukha ng espiritu ni Lin Fang ngunit mayroon itong 9 na ulo. At hindi ito isang espiritu ng hayop kundi isang espiritu ng dragon. Madaling araw noon at walang kahit isang ulap sa ibabaw ng tila walang hangganang lugar. Sa Celestial Academy, maraming nagchichismisan tungkol sa mga kamakailang pangyayari. Tila karamihan sa mga tao ay madalas na binabanggit ang parehong mga salita sa kanilang mga pag-uusap. Cultivation Tower at Heimo. Sa sandaling iyon, 2 tao ang naglalakad sa pinakamalaking kalsada ng Celestial Academy at nag-uusap sa isa't isa. Narinig ko na ang pangalan niya ay Lin Fang. Sa araw ng pagpaparehistro, pinahiya niya ang 2 estudyante ng akademya. Sina Zuo Qiu at Bai Zi. Ang layunin niya ay ang mawalan ng mukha ang mayayaman at marangal na cultivator. Sabi ng isa sa kanila. Ang balita tungkol sa nangyari sa Cultivation Tower ay kumalat na sa akademya dahil nilabag ni Lin Fang ang mga patakaran at pinatay ang isa sa mga estudyante. Kumalat ang balita sa bilis ng liwanag, hindi lang dahil nilabag ni Lin Fang ang mga patakaran kundi dahil may kinalaman ito sa isa sa pinakamahuhusay na estudyante ng akademya, si Heimo. Mabilis na kumalat ang anumang chismis na may kinalaman sa 10 pinakamahuhusay na estudyante ng akademya. Kahit nawala si Heimo sa tuktok sa rangkang, napakalakas pa rin niya. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa nangyari noong araw ng pagpaparehistro? Tiyak na siya ay lubos na mapagmataas at mayabang kung ipinahiya niya ang mayayaman at marangal na mga estudyante. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakagawa siya ng malaking pagkakamali, ang ibig kong sabihin ay binalaan na siya ni Quiting na siya ay nakababatang kapatid ni Heimo. Nakakagulat na naglakas loob pa rin siyang patayin. Isang kahihiyan iyon para kay Heimo. Siguradong pagsisisihan ni Lin Fang ang ginawa niya. Hindi niya maisip na talunin si Heimo. Tama ka, isa sa 10 pinakamahusay na mag-aaral sa akademya. Si Lin Fang ay naubusan ng swerte. Sabi nung isa sa parehong tono na parang ipinagmamalaki nila ang kanilang pagsusuri sa sitwasyon. Sa parehong oras sa isang malayong lokasyon, 2 siluwet ang kumukuha ng atensyon ng mga tao. Biglang nagkukumpulan ang maraming tao at nagsimulang sumunod sa mga siluwet. Ang mga taong ito ay halos 100 metro ang layo mula sa 2 taong nag-uusap. Nang makita ng 2 taong nag-uusap, ang isa sa mga siluwet sa karamihan, hindi nila maiwasang mapang-angga. Hoy mo, si Heimo ay nakakagulat sa karamihan. Napakaraming tao, dapat may nangyayari. Sabi ng 2 taong nakatingin sa kanila. Hindi naman mabilis ang paglalakad ni Heimo pero mukhang determinado siya. Hindi nagtagal, nakarating na sila malapit sa palasyo kung saan nakatira ang mga first category students. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumalabas ang isang siluwet mula sa palasyo. Nako, Lin Fang. Iyan ang lalaki mula sa Cultivation Tower.
Sabi ni Yuan Shan nang makita ang crowd na papunta sa kanila. Si Kui Ting ay naglalakad sa tabi ng isang masamang mukhang binata. Halatang naalala siya ni Yuan Shan mula sa mga pangyayari sa tore. Hindi tumigil sa paglalakad si Lin Fang. Kaagad pagkatapos, magkaharap ang dalawang panig. Unang nakita ni Lin Fang si Kui Ting at pagkatapos ay dahan-dahang ibinaling ang kanyang ulo patungo sa mukhang masamang binata. Pagkatapos ay sinabi niya, "Heimo, sa palagay ko." Malamig na tiningnan ni Heimo si Lin Fang at pagkatapos ay sumulyap kay Wen Aozu, hindi pinapansin si Lin Fang. "Gusto ko ang buhay niya." Sabi ni Heimo na walang pakialam na mukhang hindi kapani-paniwalang kalmado. Ngunit hindi niya kinakausap si Lin Fang dahil ang buhay ni Lin Fang ay protektado ni Wen Aozu. Tumiti lang si Wen Aozu sa kanyang napakagandang mukha na nagmukhang magandang babae. Pagkatapos ay mahinahon niyang umiling at sinabing, "Kaibigan ko siya. Problema ito ngayon." Sa cultivation tower, pinatay niya ang aking nakababatang kapatid matapos marinig ang aking pangalan. Nawala niya ang mukha ko. Hindi ka dapat nasangkot sa bagay na ito. Sabi ni Heimo na kakaiba, hindi tinatalakay ang bagay na iyon kay Lin Fang kundi kay Wen Aozu. May kakaibang tingin si Lin Fang sa kanyang mga mata habang nakatitig siya kay Wen Aozu. Si Wen Aozu, na mas maganda kaysa sa ilang mga babae, ay malamang na isang napakatalino na individwa. Kaya, narinig ko na ang iyong maliit na kapatid na lalaki ay lumabag sa mga patakaran ng akademya at pagkatapos ay dahil siya ay mahina, pumunta at humingi ng tulong sa ibang mga tao. Ang resulta ay namatay siya. Ang tanging bagay na dapat sisihin ay ang kanyang sariling kahinaan. Maaari lang niyang sisihin ang sarili niyang kahinaan pero bago pa lang si Lin Fang dito, kamakailan lang siya pumasok sa akademya. Pagkaraan ng maikling panahon, marami na siyang nawalan ng mukha. Pinahiya niya rin ako. Dapat siyang mamatay, hindi ka ba pumapayag? Sabi ni Heimo na ikinagulat ng lahat. Nais ni Heimo na patayin si Lin Fang, hindi dahil pinatay ni Lin Fang ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit dahil pinahiya siya ni Lin Fang nang patayin niya ang kanyang kapatid matapos marinig ang pangalan ni Heimo. Sa madaling salita, kahit na narinig ni Lin Fang ang pangalan ni Heimo at ang kanyang reputasyon, naglakas loob pa rin siyang patayin ang kanyang nakababatang kapatid. Gusto lang siyang patayin ni Heimo para iligtas ang mukha at wala nang iba pa. Para sa mga ganitong uri ng tao, ang mukha ang pinakamahalagang bagay sa kanilang buhay, mas mahalaga pa ito kaysa sa buhay ni Lin Fang. Alam mo rin na bago lang siya dito. Kaya mo ba, Heimo, maglakas loob na banta ng bagong estudyante? Hindi ka ba mahihiya at mawawan ng mukha? Nakagawa siya ng mga krimen na dapat siyang parusahan. At ang tanging kabayaran ay ang kanyang buhay. Sabi ni Heimo na hindi pinansin ang sinabi ni Wen Aozu. Pagkatapos ay malamig at walang pakialam niya sabi, "Maaari mo siyang protektahan ngayon ngunit hindi ko akalain na mananatili ka sa kanya magpakailanman. Kung hindi mo siya kasama, madali ko siyang papatayin. Sinong makakapigil sa akin?" Nang matapos siyang magsalita, tumigil siya sa pagtingin kay Wen Aozu at tumingin kay Lin Fang. "Talagang napakatalino mo at tiyak na masayang-masaya ka sa mga pangyayari. Isa kang matalinong bata ngunit naisip mo na ba na ang iyong mga aksyon ay humantong sa iyong sariling kamatayan?" Malamig na sabi ni Heimo at pagkatapos ay idinagdag. "O sa tingin mo ba ay maaari mong itago sa likod ni Wen Aozu ang iyong buong buhay? Tapos ka na bang magsalita?" Malamig na sabi ni Lin Fang kay Heimo nang makita niyang hindi tumitigil sa pagsasalita ang huli. Walang ekspresyon ang mukha ni Lin Fang na para bang ang isa sa 10 pinakamahusay na estudyante ng akademya ay hindi magawang makaramdam ng takot o pagkabalisa. Nang marinig ni Heimo ang sinabi ni Lin Fang, malamig siyang ngumiti. Matalim ang kanyang ngiti na parang talim. Pagkatapos ay sinabi niya, "Tapos na akong magsalita, ngayon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 137, hamon sa buhay at kamatayan. Ano ngayon?" Tumanggo si Lin Fang at malamig na sinabi, "Ngayon, kung tapos ka nang magsalita, mayroon din akong ilang bagay na sasabihin sa iyo. Ang iyong maliit na kapatid ay isang piraso ng basura. Wala siyang ibang tao sa paningin niya. Tinangka niyang nakawin ang cultivation room ko kaya kinailangan ko siyang paalisin, ngunit dahil siya ay iyong nakababatang kapatid, naisip niya na siya ay hindi matatalo. Pagkatapos ay nilabag niya ang panuntunan ng akademya at hinaras ang aking kaibigan. Araw-araw sa loob ng 3 buwan sa tulong mo, pinahiya niya ito at hinadlangan ang kanyang pagsasanay. Maliban na pinatay ko siya." Sabi ni Lin Fang habang nakatingin kay Heimo, "Pinatay mo siya. Ikaw nga ang nasa kanan, ngunit." Sabi ni Heimo na gustong magpatuloy sa pagsasalita ngunit naputol ito ni Lin Fang. "Sinabi mo na natapos ka nang magsalita, kaya pakiusap, shut up." Ha? Ang karamihan ay natigilan. Ang agresibo talaga ng lalaking iyon at biglang naglakas loob na sabihin kay Heimo na tumahimik. Naisip niya lang na ganito ang ugali niya dahil katabi niya si Wen Aozu. Natigilan si Heimo ngunit agad na nagsabi, "Sige, magpatuloy. Ikaw na rin mismo ang nagsabi, tama na ako ang pumatay sa kanya. Ang iyong maliit na kapatid na lalaki ay lumabag sa mga patakaran ng akademya, ito ay malinaw na dahil ito ay pinahintulutan mo siyang gawin ito. Kaya't dahil pinahintulutan mo ang iyong nakababatang kapatid na tangkaing hiyain ako, hindi mo direktang naging sanhi ng pagkawala ng mukha ko. Noong gusto niya akong patayin, masaya ka sa pagbibigay ng iyong suporta. Kaya't una mo akong sinisiraan ng mukha at pagkatapos ay nagagalit ka dahil nawalan ka ng mukha kapag ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Baka naman sobrang tanga mo na akala mo kusa akong mawawalan ng mukha sa'yo dahil malakas ka," sabi ni Lin Fang na may mahigpit na tono kaya muling natulala ang buong pulutong. "Tama iyan. Nakikita lang ng mga ganitong uri ng tao ang mga bagay mula sa kanilang pananaw at hindi maintindihan ang pananaw ng ibang tao. Kahit totoo ang sinasabi mo, ano?
Sabi ni Hemo with a detached tone. Hindi kung gayon, marami akong nakilalang tao na nag-aakalang mas mataas sila sa ibang bahagi ng mundo. Lagi kong pinapakita sa kanila kung gaano sila katanga at katawa-tawa. Malamig na sabi ni Linfang. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Dapat isipin mo na sinasabi ko lang ito dahil nandito si Wen Aozu. Gayunpaman, narito man si Wen Aozu o wala kang kinakailangang kapangyarihan para patayin ako. Huwag mong subukang pabulaanan ang sinasabi ko. Malaya kang subukan at patayin ako anumang oras at makikita mo kung ano ang mangyayari kapag sinubukan mo ang aking buhay. Gaya nga ng sinabi mo, kapag may gumawa ng krimen dapat may parusa, at minsan ang kabayaran ay buhay mo, sabi ni Linfang na tila nagbabanta. Sumimangot ang ilang tao sa karamihan. Hindi lang sinabi ni Linfang na naroon man si Wen Aozu o hindi. Siya maaaring patayin ni Hemo ngunit sinasabi rin niya na maaaring mamatay pa si Hemo sa pagtatangka nito. Ngunit si Yuan Shan ay walang pagdududa tungkol sa sinabi ni Linfang. Alam niya ang tungkol sa misteryosong babaeng nagpoprotekta kay Linfang. Nakita niya mismo ang kapangyarihan nito. Natigilan si Hemo at malamig na sinabi. Napakataas ng opinyon mo tungkol sa iyong sarili. Hindi ako nagkaroon ng mataas na opinyon tungkol sa aking sarili at hindi rin ako naging mayabang o naisip na ako ay higit sa sinuman. Hindi ako tulad mo na naglalakas loob na magsalita tungkol sa buhay ng iba na parang nasa kamay ko na sila. Hindi ba yun mismo ay labis na mayabang? Sa palagay mo ba ay mataas ka sa lahat ng tao sa mundo? Gusto kong magtanong sa iyo, anong chi-layer ang nasira mo? Mayabang. Mataas sa iba pang bahagi ng mundo. Malamig na ngumiti si Hemo at sinabi. Kaya kitang hawakan sa pagitan ng dalawang daliri ko at madali kitang patayin. Nakapasok na ako sa ika-6 na Ling Chi-layer. At maglakas loob kang maging mayabang. Grabe ka, nagbibiro ka siguro. Putol ni Linfang habang tumatawa ng malakas. Pagkatapos ay sinabi niya. Nakakapasok ka pa lamang hanggang sa ika-6 na layer ng Ling Chi at nang ahas nang magsalita tungkol dyan na para bang isa ka sa pinakamahusay na cultivator sa mundo. Kahit na sabihin na maaari mo akong hawakan sa pagitan ng iyong mga daliri at patayin ako. Nagbibiro ka siguro. Ang paglusot sa ika-6 na layer ng Ling Chi ay hindi kakaiba. Paano katawa-tawa? Ang mundo ay napakalaki, mayroong milyon-milyon at milyon-milyong mga henyo. At maglakas loob kang magsalita tungkol sa iyong sarili na parang ikaw ay espesyal at ang iba ay nasa ilalim mo. May gusto akong sabihin sa iyo. Isa kang maliit na daga na 1 pulgada lang ang nakikita. Anong makapangyarihang mga salita? Anong matatalim na argumento? Sabi ng ilan sa mga tao sa loob ng karamihan habang nakatingin kay Hemo na binabastos ni Linfang. Si Hemo ay nakalusot lamang hanggang sa ika-6 na layer ng Ling Chi na hindi itinuturing na isang napakalakas na cultivator sa labas ng mundo ngunit sa akademya, walang sino man ang maghihikayat sa kanya. Halos walang makakatalo sa kanya. Kahit na ang ilang mga estudyante ng ika-7 Chi layer ay ayaw makipaglaban sa kanya. Ngunit, ang pagsasabi na ang ika-6 na layer ng Ling Chi ay kahangahangang mataas na sa landas ng paglilinang ay maliwanag na isang pagmamalabas. Ang kanyang puso ay kasing pangit ng kanyang patao. Huminto si Linfang ng ilang segundo at nagpatuloy. Siyempre, malamang na iniisip mo na kahanga-hanga ka dahil kabilang ka sa 10 pinakamahusay na estudyante ng akademya ngunit ikaw ay isang maliit na hindi gaanong mahalaga na tao sa mundo ng paglilinang. Kaya ngayon gusto kong itanong, sa loob ng 3 buwan gusto kitang hamanin sa isang buhay at kamatayan na labanan, maglakas loob ka bang tanggapin? Sabi ni Linfang. Ang buong pulutong ay namangha. Talagang naglakas loob si Linfang na hamanin ang isa sa 10 pinakamahuhusay na estudyante ng akademya, si Hemo. Naglakas loob pa siyang hamanin siya sa isang labanan sa buhay at kamatayan. Kakapasok lang ni Linfang sa akademya, hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Talagang hindi niya alam kung gaano kalakas si Hemo. Ang maliit na batang iyon ay nagdadala ng kanyang sariling pagkawasak. Nabaliw na siya. Ang mga tao ay gumagawa ng iba't ibang komento tungkol kay Linfang. Walang naniniwala na si Linfang ay maaaring manalo. Inakala nilang lahat na siya ay kumikilos ng walang ingat at nawalan ng katwiran. Maging ang mga kaibigan ni Linfang ay nagulat at hindi naniwala sa kanyang sinabi. Alam nila na malakas si Linfang ngunit tiyak na hindi niya magagawang talunin si Hemo. Kabaliwan iyon. Nakatingin si Wen Aozu kay Linfang. Halata sa kanyang mukha na hindi niya akalaing mananalo si Linfang sa labanan. Siyempre, pinahiya ni Linfang si Hemo sa pamamagitan ng paghamon sa kanya. Isang estudyante na kakapasok lang sa akademya ang nagpahiya sa kanyang kapatid, pinahiya siya ng ilang beses at pagkatapos ay hinahaman siya sa isang labanan sa buhay at kamatayan. Nawala na lahat ng mukha niya. Natitiyak ni Hemo na ang lahat ng nangyayari ay kakalat sa buong akademya at alam niyang malapit na itong marinig ng iba pang ranggo ng mga estudyante. Sa sandaling iyon, ang masamang mukha ni Hemo ay nagmukhang mas masama at masama. May nagliliyab na apoy sa kanyang mga mata. Nakakatakot ang itsura niya. Sa tingin mo ba, nawala na ang lahat ng mukha mo? Tanong ni Linfang habang nakangiti. Pagkatapos ay sinabi niya, nasisiraan ka na naman ng mukha, pero paano naman ako? Lalo na't dinala mo ang napakaraming tao. Hindi mo ba naisip na mawawalan din ako ng mukha? Kaya, hindi mo na ako kailangang tingnan ng ganyan. Kung gusto mong mabawi ang iyong reputasyon, makikita kita sa loob ng 3 buwan. Ipakita sa lahat na ikaw, Hemo, ay kayang-kaya ang pagiging mayabang dahil ikaw ay tunay na kamanghamanghang cultivator. Mukhang galit na galit si Hemo, tumingin siya kay Linfang at sinabi. Sa 3 buwan, mauunawaan mo kung gaano ka kaawa-awa at kaawa-awa. Nang matapos siyang magsalita ay tumalikod si Hemo at umalis. Ang buong pulutong ay namangha. Tinanggap ni Hemo ang hamon.
Makalipas ang 3 buwan, pagsisisihan niya ng tuluyan si Linfang ang hamon na iyon. Ang mga tao ay unang tumingin sa likod ni Heimo sa malayo at pagkatapos ay tumingin muli kay Linfang. Tuwang-tuwa sila at hindi na makapaghintay na makita ang laban na iyon. Paano kaya siya hinamon ni Linfang sa gayong labanan? Anong lakas ang kanyang sinalayan para maglakas loob at hamonin siya sa isang buhay at kamatayan na labanan? Sa loob ng 3 buwan, magiging mas malakas si Heimo at maibabalik ang nawala niyang mukha. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Ito ay hindi masyadong mahabang panahon sa mundo ng paglilinang. Tara na, sabi ni Linfang na nakatingin sa kanyang mga kaibigan. Nagsimula na silang maglakad patungo sa exit ng academy. Tumingin si Wen Aozu kay Linfang at sinabing, ang Heimo ay nasa tuktok ng ika-6 na layer ng Lingqi. Kahit na ang ilang estudyante ni Kapitong Lingqi layer ay hindi nang ahas na hamanin siya sa isang labanan. Halos walang makakatalo sa kanya sa akademya. At anong level ka na, ang ika-4 o ang ika-5 Lingqi layer? Hindi mo siya matatalo. At saka, ang Heimo ay nasa tuktok ng ika-6 Lingqi layer at malapit ng magtagumpay. Napakahirap para sa iyo na talunin dahil hinahayaan na siya ngayon kapag umaban siya. Tumiti si Linfang. Halatang alam niyang hindi ito magiging madali. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang hiwalay na tono. Kailangan kong mabilis na maging mas malakas kaysa sa iba. Tumanggo si Wen Aozu. Hindi niya talaga maintindihan ang ibig sabihin ni Linfang. Ano ang kinalaman yun kay Heimo? Nakita ni Linfang ang ekspresyon ng mukha ni Wen Aozu at sinabi. Madalas na dumarating ang lakas kapag nasa panganib ka. Kailangan mong ipagsapalaran ang iyong buhay upang mabilis na lakas. Nang marinig niya si Linfang, natigilan si Wen Aozu. Ipagsapalaran ang buhay ng isang tao upang maging mas malakas. Si Linfang ay isang lubhang nakakatakot na individual. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 138, The Prisoner Arena. Mabilis na nalaman ng lahat sa akademya na hinamon ni Linfang si Heimo sa isang buhay at kamatayan na labanan. Hindi lamang ang mga estudyanteng militar ang nakarinig ng balita kundi ang mga taong nag-aaral ng mga estratehiyang pampulitika pati na rin ang mga estudyanteng asasin ay narinig din ng tungkol dito. Nagsisimula ng bigyang pansin ng mga tao si Linfang. Sino ba talaga siya? Siya ay lumitaw mula sa kung saan at natanggap sa akademya na may lahat ng mga pribilehiyo ngunit walang mga disadvantages. Personal na pinuntahan siya ng vice principal, bakit? Habang sinusubukan ng mga tao na unawain kung sino talaga si Linfang, natulala sila nang makitang magkasalungat. Ang mga piraso ng impormasyong nalaman nila tungkol sa kanya. Tila si Linfang ay may mataas na katayuan sa lipunan ngunit muli ay tila siya ay nasa mababang uri ng lipunan. At ganoon din ang lahat ng impormasyong makikita. Maraming contradiction pagdating sa kanya na para bang artificial siyang nilikha at para bang may gustong gawing malito ang lahat sa kung ano ang tunay niyang pagkatao. Kung ito ay talagang resulta ng panlabas na pagkilos ng isang tao, iyon ay talagang nakakatakot. Iyon ay tulad ng pagtatalaga ng lahat ng kapangyarihan kay Linfang. Ngunit walang alam si Linfang tungkol sa mga bagay na ito na nangyayari. Si Yuan Shan at Wen Aozu ay wala sa akademya. Sa sandaling iyon, may malaking pader sa harapan nila. Ang malaking pader na iyon ay nakapalibot sa isang maliit na bayan. Iyon ay isang maliit na bayan sa loob ng Imperial City. Ang pader sa harap ng kanilang mga mata ay napakalawak na mayroon silang impresyon na ito ay walang katapusan. Pumasok na tayo sa loob. Sabi ni Wen Aozu sa iba. Nagsimula silang maglakad patungo sa malaking gate ng maliit na lungsod. Pakiusap hayaan mo kaming makapunta. Sabi ni Wen Aozu habang nag-aabot ng purity stone sa mga entrance guard. Nakakagulat, ito ay isang kadalisayan na bato ng katamtang kalidad. Bukod dito, napansin ni Linfang na hindi lang si Wen Aozu ang kailangang magbayad ng buwis kundi lahat ng gustong pumasok. Napakabilis, isang dagat ng mga mukha ang lumitaw sa harap ni Linfang at ng iba pa. Ang makulay na palengke ay malawak at mataong. Ano ito? Tumiit ang mga balita to ni Linfang. Ang eksena ay nagpaalala kay Linfang ng isang anti-gang pamilihan. Ito ang pinakaabalang bahaging Imperial City. Ano man ang kailangan mo o anumang gusto mong gawin, maaari kang pumunta dito at makikita mo ito. Lahat ay posible dito. Ipinaliwanag ni Wen Aozu kay Linfang. Si Liu Fei, na nakatayo sa tabi ni Linfang, ay tila nasa sabik at nagsabi. Narinig ko na ang tungkol sa lugar na iyon ngunit hindi pa ako nakarating dito. Mukhang mas buhay pa ito kaysa sa naisip ko. Hindi katakataka na, napakayaman ng Imperial City, naiintindihan ko na ngayon kung bakit. Tumanggo si Linfang at nakangiti si Wen Aozu. Linfang, makakakita ka ng maraming magagandang babae dito na makakasama mo ng maraming kasiyahan. Sabi ni Wen Aozu na may ngiti sa labi. Natigilan si Linfang at mukhang galit na galit si Liu Fei. Ang hitsura ni Liu Fei ay nagpang-inag kay Linfang. Sinubukan niyang ngumiti pero parang ang awkward. Bakit ganoon? Ang sinabi ni Wen Aozu. At saka, napakadali mong makakarating sa distritong ito basta't may sapat kang purity stones. Maaari kang bumili ng mga armas at kahit na mga tao, halimbawa maaari kang makakuha ng mga purong birhen dito pati na rin ang mga alipin. Makakahanap ka rin ng ilang talagang mahalagang martial skills at agility techniques. Sabi ni Wen Aozu. Si Linfang ay natulala. Mga sandata, babae, alipin, kasanayan at pamamaraan. Walang sino man ang makalaban sa taksong makuha ang mga ganoong bagay. Hindi nakakagulat na ang lugar na ito ay puno ng mga tao. Kaya't hanggat ang isa ay may sapat na kadalisayan ng mga bato, maaaring makuha ng isa ang halos anumang bagay na gusto niya dito. Walang bagay na hindi ipinagbibili dito. Dapat tayong pumunta sa market district sa lahat ng oras. Isip ni Linfang. Sa mga bagay na inilista ni Wen Aozu,
Interesado si Lin Fang sa marami sa kanila. Halimbawa, alipin. Siyempre, ang isang tunay na cultivator ay hindi pupunta sa unang lugar na aking binanggit, kung saan maaari kang pumunta para tangkilikin ng mga babae. Tanging mayayaman ngunit masama at masasamang tao ang pumupunta sa mga ganoong lugar. Ang mga tunay na magsasaka ay pumupunta sa ibang mga distrito, ang isa ay ang Market District at ang isa ay isang lugar kung saan ang mga estudyanteng militar ng aming akademya ay laging nagpupunta. Sabi ni Wen Alzu at pagkatapos ay itinigil ang pag-aalinlangan kay Lin Fang. Anong distrito? Tanong ni Lin Fang na halatang sobrang curious. Ano ang lugar na laging pinupuntahan ng mga estudyanteng militar ng akademya? Isang lugar na puno ng mga tao na kadalasan ay isang kakilakilabot na lugar kung saan ang isip ng isang tao ay hindi maaaring maging payapa, ngunit ang ganoong lugar ay isang lugar upang sanayin at magkaroon ng karanasan. Ito ay isang arena ng labanan. Prisoner arena ang tinutukoy mo, biglang sabi ni Liu Fei. Sa katunayan, ito ay tiyak na ang prisoner arena. Napakabaliw na lugar na kahit ilang estudyante ng militar ng aming akademya ay hindi nang ahas na pumunta doon. Sabi ni Wen Alzu at pagkatapos ay dinagdag. Lin Fang, ang lugar na iyon ay magiging perpekto para sa iyo. Kung gusto mong mabilis na maging mas malakas, ito ang lugar na pupuntahan. Prisoner Arena. Bulong ni Lin Fang. Pagkatapos ay nagtanong siya, anong uri ng lugar ang The Prisoner Arena? Ang Prisoner Arena. Well, kailangan mong pumunta at tingnan ang iyong sarili. Sabi ni Wen Alzu habang tumatawa. Agad naman silang nagsimulang maglakad. Labis na curious si Lin Fang kung ano ang magiging battle. Arena na ito. Ang pamilihan ay parang lungsod sa loob ng lungsod. Ito ay napakalawak at walang katapusan sa paningin. Mabilis ang kanilang paglalakad ngunit kahit lumipas na ang kalahating oras ay hindi pa rin sila nakakarating sa Prisoner Arena. Ngunit sa sandaling iyon ay nakarinig si Lin Fang ng maraming tinig. Biglang nagkukumpulan ang mga tao sa harap niya. Ang likod lang ng mga ito ang nakikita niya pero hindi niya makita ang tinitingnan nila. Si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang lumapit upang tingnan kung ano ang nangyayari. Palakas ng palakas ang tunog ng mga boses. Napakalaki ng lugar na iyon at hugis singsing. Ito ay napakalaki. Sa gitna ng napakalaking stadium na hugis singsing, mayroong maraming iba't ibang mga bunganga. Lahat sila ay may mga hagdanan para bumaba o bumalik. Lin Fang, ito ang Prisoner Arena. Tulad ng makikita mo mayroong daan-daang libong tao sa loob ng arena. Ganito, araw-araw, buong araw. Sabi ni Wen Alzu na nakaturo sa dagat ng mga tao. Daan-daang libong tao. Sabi ni Lin Fang na namangha. Malaking halaga iyon. At saka, araw-araw ganyan. Ito ay halos mapang-api at talagang mahirap isipin. Bumaba na sila sa hagdan at pinagmasdan ng mga tao sa di kalayuan. Napakalalim ng bunganga na nagmistulang bangin at maraming tanawing platform. Sa gitna ng canyon, mayroong isang malaking silver cage na puno ng mga silhouette. Mga bilanggo. Unti-unting naunawaan ni Lin Fang kung bakit tinawag na Prisoner Arena ang lugar na iyon. Ipinaalala nito sa kanya ang nakaraang mundo sa sinaunang Roma kung saan ang mga aristokrata noon ay nanunood ng mga alipin at mababanggas na hayop na nakikipaglaban sa Coliseum. Ngunit ang eksena sa harap ng mga mata ni Lin Fang sa sandaling iyon ay higit na kahanga-hanga. Nanginginig ito mula ulo hanggang paa na para bang nanginginig ang kaluluwa niya sa kilig. Sa kulungang iyon, may labanan araw-araw, maaaring isang cultivator laban sa isang mabangis na hayop o isang cultivator laban sa isa pang cultivator. At ang tanging paraan upang mapalaya ay ang patayin ng kalaban sa panahon ng iyong labanan. Sabi ni Wen Alzu kay Lin Fang. Iyon ay isang nakakatakot na premise. Hindi katakataka na pinili ng ilang tao na panatilihin ang kanilang distansya mula sa lugar na ito. Ang bawat labanan ay nagresulta sa pagkamatay ng isang magsasaka o isang mabangis na hayop. Taon-taon, may namamatay na estudyante ng akademya natin dito. Ang bilang ng mga bangkay ay palaging dumarami. Sabi ni Wen Alzu habang nakatingin sa napakalaking kulungan. Pagkatapos ay dahan-dahan yabi. Mayroon lamang ang pinakamalakas at pinakamatapang na cultivator na maglalakas loob na pumasok doon. Sila ay mga tunay na mandirigma. Dahil sa kulungang iyon, ang mga kondisyon ay pareho sa isang tunay na larangan ng digmaan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 139, paglilinang ng mga alipin. Sa gitna ng kulungang iyon, ang mga nanalo ay nabubuhay at ang mga natalo ay namamatay. Ito ay talagang tulad sa isang larangan ng digmaan. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, ang mga magsasaka ay ginagalang at hinahangaan. Sineseryoso ng mga cultivator ang paglilinang dahil ito ay isang paraan ng pamumuhay. Kaya naman hindi sila nagdalawang isip na ipagsapalaran ang kanilang buhay upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa paglilinang. Ang landas ng paglilinang ay puno ng mga personal na hamon at determinasyon ang susi sa tagumpay. Ano ang mga patakaran ng Prisoner Arena? Tanong ni Lin Fang. Ang namamahala sa kulungan ay nagdedeklara kung sino ang lalaban kanino. Siyempre, palagi niyang itinutugma ang mga tao sa iba pang mga cultivator o mabangis na mga hayop na may katulad na antas, kung hindi, ang mga labanan ay magiging walang kabuluhang pagpatay. Paliwanag ni Wen Alzu. Bahagyang tumango si Lin Fang. Kung ang isa ay hindi nakatalagang lumaban sa isang taong kapareho ng antas, maraming tao ang hindi maglalakas loob na pumasok sa hole sa panganib na makipaglaban sa isang taong mas malakas. Siya nga pala, kung matalo ka sa isang labanan sa hole ay hindi maiiwasan ang kamatayan ngunit kung manalo ka, makakakuha ka ng napakalaking halaga ng mga batong kadalisayan.
Kaya naman marami sa ating mga kapwa-disipulo ang pumupunta rito para lumaban at pagkatapos ay bumalik sa cultivation tower sa akademya, gamitin ang kanilang mga batong kadalisayan at bumalik dito muli at iba pa. Na nagbibigay daan sa kanila na mapalakas ang kanilang bilis ng paglilinang sa sukdulan. Siyempre ito ay lubhang mapanganib din. Ang paulit-ulit na paghamon sa kamatayan ay, sa katunayan, kadalasan ang pinakamahusay na paraan upang maging mas malakas. Sa mapanganib na sitwasyon, magkakasamang nabubuhay ang kamatayan at kapalaran. Sabi ni Wen Aozu na parang solemna. Si Lin Fang ay natulala. Mukhang madalas siyang bumisita sa lugar na ito ni Wen Aozu. Ang hirap isipin na mapupunta ang batang ito sa ganoong lugar kapag pinagmamasdan ng malagandang mukha nitong babae. Naglalakad pa rin sila at kasabay nito ay kitang-kita ni Lin Fang ang loob ng holo mula sa kinaroroonan niya. Ang loob ng holo ay hindi kapani-paniwalang malaki at ang holo na nakatakip dito ay tila nahulog mula sa langit at nakulong ang mga tao sa loob. Sa loob ng holo ay nahahati sa dalawa. Ang isang panig ay para sa mga labanan ng cultivator laban sa mga cultivator habang ang kabilang panig ay nakatuon sa mga labanan sa pagitan ng mga cultivator at mabangis na mga hayop. Ang dalawang panig ay pinaghiwalay sa pamamagitan ng pagtingin sa mga platform. Ang mga tao ay malayang pumili kung anong uri ng labanan ang nais nilang panoorin. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga silhouette sa harap ni Lin Fang ang lumingon at tumingin sa kanila. Para bang matagal na itong inaasahan ni Wen Aozu, naglabas siya ng 6 na purity stone na katamtamang kalidad mula sa kanyang bulsa at ibinigay ang mga ito sa lalaking tumabi at pinadaan sila. Ang presyo para sa 10 unang hanay ay medyo mahal ngunit sila rin ang pinakamagandang lugar upang malinaw na panoorin ang mga laban. Sabi ni Wen Aozu. Natigilan si Lin Fang. Isang kadalisayan na bato ng katamtamang kalidad bawat tao. Grabe ang mahal niyan. Masyadong mahal. Ang isang dalisay na bato na may katamtamang kalidad ay sapat na para magsanay ng isang buwan sa cultivation tower ng Celestial Academy, mula ika-4 hanggang ika-10 palapag. Hindi iyon mababang presyo. Hindi naman mahal. Mura pa nga. Mag-isip sandali, anong mga uri ng tao ang pupunta rito at uupo sa pinakamagandang hanay sa mga platform ng panonood. Sabi ni Wen Aozu habang umiiling. Ang mga gustong pumasok sa holo para makipaglaban at ang mayayaman na mayroon ng maraming dalisay na bato sa simula. Sabi ni Lin Fang. Tama ka. Bukod pa rito, kung manalo sila sa isang labanan sa loob ng holo, mananalo sila ng hindi bababa sa 10 purity stone na may katamtamang kalidad. Kung matalo sila, hindi na nila kakailanganin ng anumang mga batong dalisay dahil mamamatay na sila. Sabi ni Wen Aozu. Pagkatapos ay itinuro niya ang ikatlong hilera ng platform ng panonood at sinabi. Umupo tayo dyan. Sige. Sabi ni Lin Fang habang tumatango. Walang gaanong tao ang nakaupo sa unang 10 hanay. Kung tutusin, mahirap hanapin ang mga gustong pumasok sa holo pati na ang mga may sapat na purity stones na itatapon. Nang umupo si Lin Fang, katatapos lang ng labanan. Sa loob ng holo, ipinasok ng isa sa mga alipin ang kanyang kamay sa dibdib ng kanyang kalaban at pinunit ang kanyang puso. Ang eksena ay sanguinary at bestial. Tumutulo ang dugo kung saan-saan habang itinaas ng alipin ang puso sa hangin. Ngunit sanay na ang mga tao sa panonood ng gayong mga salamin. Bigla silang nagsigawan sa sobrang tuwa nang makita nilang nangyayari ang eksena. Kumunat ang noo ni Liu Fei at Jing Yun, nakaramdam sila ng pagkahilo. Si Lin Fang ay mukhang kalmado ngunit sa loob-loob niya ay bahagyang nalungkot siya habang pinapanood ang eksena. Sa mandong iyon, walang puwang para sa mahihina. Ang mahihina ay walang halaga at maaaring itapon. Ito ay isang bagay na sinusubukan pa ring ibagay ni Lin Fang. Kung hindi ka lubos na nagtitiwala sa iyong sariling mga kakayahan, walang silbi ang pagpasok sa holo. Isip ni Lin Fang habang umiiling. Lin Fang, kung isasaalang-alang na ang iyong kalaban ay kapareho mo, mas gusto mo bang makipaglaban sa isang mabangis na hayop o isang cultivator? Tanong ni Wen Aozu na sobrang curious. Mabangis na hayop. Sagot ni Lin Fang nang walang pag-aalinlangan. Nagulat si Wen Aozu sa sagot ni Lin Fang ngunit ngumiti at agad na sumagot. Tama ka. Maraming mga tao ang nag-iisip na, kung ang kalaban ay nasa parehong antas, ang isang mabangis na hayop ay mas malakas kaysa sa isang cultivator ngunit hindi ito pareho sa holo. Ang isang alipin sa paglilinang ay hindi alam kung kailan siya mamamatay. Ang mga alipin sa paglilinang ay higit na malupit at mapanlinlang kaysa sa mabangis na mga hayop. Mas nakakatakot pa sila kaysa sa mga halimaw ng bangungot. Minsan, akala mo mas malakas ka sa kalaban mo pero sa holo, iba, akala mo mas malakas ka pero hindi naman. Siguro ikaw ang huling nakatayo sa huli. Para manatiling buhay, may mga taong handang gawin ang anumang bagay. Umiling si Lin Fang at sinabi, tama ka ngunit ang pinili kong labanan ng isang mabangis na hayop ay walang kinalaman dyan. Ano? Talaga? Tanong ni Wen Aozu na labis na nagulat. Talaga? Sagot ni Lin Fang at pagkatapos ay idinagdag. Ang mga alipin sa paglilinang ay maaaring maging mga alipin. Ngunit pagkatapos ng lahat, sila ay mga tao pa rin na karapat-dapat sa mga pangunahing karapatang pantao at para sa akin sila ay mga inosenteng tao pa rin na hindi nagalit sa akin. Nagulat si Wen Aozu sa sagot ni Lin Fang at may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa tingin mo ang mga alipin sa pagtatanim ay lubhang malupit at walang puso ngunit kung papatayin nila ang mga pumapasok sa holo, ito ay dahil ang kanilang buhay ay talagang nanganganib. Ito ay para lamang sa ilang mga batong kadalisayan. Sa ganang akin, hindi ako makakapatay ng sinuman kung hindi ko sila kinasusuklaman dahil sa isang bagay na ginawa nila sa akin o sa aking mga kaibigan. Kung hindi, makonsensya ako.
Hindi inisip ni Lin Fang na siya ay isang mabuting tao o kaya niyang iligtas ang mundo ng mag-isa, ngunit may ilang mga moral na halaga at prinsipyo na nakaukit sa kanyang puso at mabubuhay siya ayon sa mga ito. Sa landas ng paglilinang, naisip ni Lin Fang na ang birtud ay kasing halaga ng determinasyon. Matapos marinig ang mga salita ni Lin Fang, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Wen Aozu na may mali sa lugar na ito. Kahit na ang mga taong ito ay mga alipin sa paglilinang, tao pa rin sila. Sila ay mga taong ngunit sa mundong ito, kakaunti ang mga tao na nakadama ng awa tulad ni Lin Fang. Matapos ipanganak sa kapaligiran ito, hinubog nito ang maraming tao na maging kasing brutal at uhaw sa dugo gaya ng mundo sa kanilang paligid. Ang karamihan sa mga tao ay may layunin lamang na maging mas malakas, anuman ang halaga. Para sa layuning iyon, walang prinsipyo silang pumatay ng ibang tao. Ang pagpatay sa mga tao ay isang normal na bagay para sa kanila. Maaaring tama ka. Sa hinaharap, makikipaglaban lang ako sa mga mabangis na hayop, sabi ni Wen Aozu habang nakangiti. Sa pagkakataong iyon, may narinig silang boses mula sa likuran nila. Mga estudyante ng militar, kailan pa kayo nagsimulang hindi nagustuhan ang estado ng mundo at nagpatibay ng isang mahabagin na tono? Paano kawawa? Tumingon sina Wen Aozu at Lin Fang at nakita ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng magagandang damit. Masyado silang mayabang. Mga mag-aaral sa politika. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Sa gitna nila, nakilala ni Lin Fang ang isang kapwa estudyante. Minsan na niya itong sinampal. Baizi, ang walang kapantat na martial god, unang yugto. Kabanata 140, ang labanan ni Lin Fang. Sa Celestial Academy, ang mga taong nag-aral ng mga taktika ng militar at ang mga nag-aral ng mga gawain sa pamahalaan ay kadalasang hindi maayos ang pakikitungo. Noon pa man ay may tensyon sa pagitan ng dalawang kategorya ng mga mag-aaral. Hindi lang mga estudyanteng militar ang gustong pumunta sa The Prisoner Arena, ang mga politikal na estudyante ay gustong pumunta at manood ng mga laban. Ngunit sa pangkalahatan ay mas gusto nilang igugol ang kanilang oras sa Market District para makakuha ng mahalagang bagay na ibinebenta. Maraming tao ang gustong pumunta sa The Prisoner Arena dahil nagbigay ito ng mga insight sa labanan, gayunpaman, karaniwan itong nangangailangan ng lakas ng loob. Kapag ang estudyante ng militar ay sumali sa mga labanan sa The Prisoner Area, maaari nilang pagbutihin ang kanilang mga kakayahan bilang mga mandirigma at makakuha ng pananaw sa landas ng kaliwanagan. Kailangan nilang maging matapang dahil ito ay isang malaking hamon sa kanilang katapangan. Gayunpaman, ang mga nag-aral ng mga usaping pampulitika ay hindi nangangailangan ng mga kasanayang ito, hindi sila mainit ang dugo at madalas na gustong magtrabaho sa mga anino. Para sa mga nag-aaral ng mga usaping pampulitika, ang mga estudyanteng militar na nakibahagi sa mga labanan sa Prisoner Arena ay mga hanggal na brutal. Ang pagtataya ng kanilang buhay para sa ilang mga bato ng kadalisayan ay isang hanggal na bagay na dapat gawin. Malamang lahat sila ay mula sa mahihirap at hamak na pamilya. Ang mga politikal na estudyante ay nasiyahan sa pagpunta sa Prisoner Arena upang manood ng mga labanan lalo na kapag may kasamang mga estudyanteng militar. Talagang nasasabik ang mga estudyante sa politika sa tuwing nakikita nila ang isang estudyante ng militar na nilalamon ng isang mabangis na hayop o pinatay ng isang alipin sa paglilinang. Ikaw si Lin Fang, tama ba? Ang dahilan kung bakit ka pumunta dito ay dahil gusto mong lumakas ngayong na-challenge mo si Heimo, tama? Sabi ng isang binata na nakasuot ng dilaw na damit na nakaupo sa tabi ni Baizi at pagkatapos ay idinagdag. Hindi ka maaaring mapatay ng isang mabangis na hayop bago ang iyong pakikipaglaban kay Heimo. Masyado kaming naiinip at nasasabik na makita kang nagpapakatanga. Napatingin si Lin Fang kay Baizi. Malinaw na alam ng mga taong ito kung sino si Lin Fang dahil kay Baizi. Gayunpaman, hindi kilala ni Lin Fang ang alinman sa kanila. Sa makatuwid, sinulyapan ni Lin Fang ang binata na nakadilaw na damit at pagkatapos ay tumalikod at tumingin sa hola. Sa ganitong mga tao, ang pinakamagandang reaksyon ay ang hindi sila pansinin at magpatuloy na parang wala sila. Ang mga mayayaman at marangal na magsasaka ay mayabang at inakala na sila ay mas mataas kaysa sa iba. Kapag may sinabi sila, palagi silang nakikinig sa kanila o hindi bababa sa hindi nila papansinin. Ang katotohanan na hindi siya pinansin ni Lin Fang ay nagpagalit sa binata na nakasuot ng dilaw na damit. Natulala siya. Ang ngiti na nasa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng masamang ekspresyon. Siya noon malamig at malakas na sinabi upang marinig siya ng lahat. Bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko sa'yo? Ngunit tulad ng dati, hindi siya pinansin ni Lin Fang. May tanong ako sa'yo. Ipinagpatuloy lang ni Lin Fang ang hindi pagpansin sa kanya, ang binata na nakadilaw na damit ay lumilipad sa galit sa kahihiyan dahil ito na ngayon ang nakakaakit ng atensyon ng mga tao. Nilalabasan na ang malamig na chi sa kanyang katawan. Ang ingay. Sabi ni Wen Aozu habang nagkakamot ng ulo. Pagkatapos ay tumalikod siya at sinigawan ng binata. Napagtanto mo ba na para ka lang isang maingay na tumatahol na aso? Natigilan ng binata na nakadilaw. Ang kanyang puso ay marahas na kumabog sa kanyang dibdib. Usually, siya pa ang nanlalait ng ibang tao sa pagtawag sa kanila ng aso, hindi ang kabaliktaran. O tumatahol ka ba ng ganito dahil anak ka talaga ng aso? Dagdag ni Wen Aozu na tila napakatigas. Naglakas loob siyang hamanin si Heimo, sa tingin mo ba mas malakas ka kaysa kay Heimo? Ano ang balak mong gawin? Tanong ng binata na nakadilaw na damit na may masamang ekspresyon sa mga mata. Matindi niyang tinitigan si Wen Aozu na may intensyong pumatay at sinabing, isang aso. Alam mo ba kung sino? Ang pinoprovoke mo ngayon. Nanatiling tahimik si Wen Aozu at lumingon nang hindi tumitingin sa binata. Pagkatapos ay komportable siyang umupo sa kanyang upuan at sinabi sa malamig na tono. Huwag mong isipin na dahil ang pangalan ng iyong pamilya ay Yu, maaari kang kumilos ng mayabang sa sinumang nais mo.
Kahit na ang pamilya mo ay aso ka pa rin. At ang pagsisikap na ipakita ang iyong lakas dito ay magiging kaawa-awa at katawa-tawa. Si Wen Zhu ay kalmado nang sabihin ang mga salang ito. Natulala ang binata na nakadilaw na damit. Paano nalaman ni Wen Zhu na Yu ang pangalan ng kanyang pamilya? At saka, alam niyang Yu ang pangalan niya at hindi pa rin siya nagdalawang isip na ipahiya siya sa publiko. Nang marinig ni Liu Fei na ang pangalan ng kanyang pamilya ay Yu, lumingon siya at tumingin sa kanya. Pagkatapos, tumingin siya muli kay Wen Zhu. Ang Yu clan ay napakalakas sa loob ng Imperial City at sinasamba ng maraming tao. Kahit alam ni Wen Zhu ang kanyang pangalan, wala pa rin siyang pakialam. Tila hindi madaling pakitunguhan si Wen Zhu. Yu, isip ni Lin Fang. Narinig na ni Lin Fang ang pangalan ng pamilya na iyon at hindi lang isang beses. Sa Zuyu Country ang pinakamalakas na angkan at sekta ay ang Imperial Clan, pagkatapos ay ang Yu Clan, ang Wanshou Sect, ang Haoyu Sect, ang Yunhai Sect, ang Ice and Snow Mountain Village at ang Luozia Sect. Ang 8 grupo ng mga tao na ito ay maimpluwensya sa buong bansa at kilala na napakalakas. Dahil nawasak ang Yunhai Sect, 7 na lang ang natitira. Kung saan 4 na kapangyarihan ng impluwensya ang nasa Imperial City. Kahanga-hanga, ang binata na nakasuot ng dilaw na damit ay malamang na miyembro ng Yu Clan. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng mga umuungal na mabangis na hayop ang gumising kay Lin Fang mula sa kanyang pag-iisip. Pagkatapos, isang matandang lalaki ang pumasok sa hola. Mabangis na hayop, butiki. Sobrang excited ang crowd. Napakalakas ng depensa ng butiki ngunit kasing liksi rin ng tigre. Napakalakas noon. Hindi ko alam kung sino ang maglalakas loob na pumasok sa hola ngayon ngunit sa anumang kaso, ito ay isa na namang kamanghamanghang labanan. Naisip ng karamihan. Nagtataka ang mga tao kung ilang na ang napatay ng butiki na iyon bago ang labanang iyon. Ito ay malamang na isang malaking halaga. Ang mga nagmamay-ari ng lugar na ito ay palaging kailangang punuin ito ng mga alipin at mababanggas na hayop, hindi ba sila nalulugi kapag sila ay napatay? At saka, kailangan din nilang magbigay ng purity stones sa mga nanalo. Tanong ni Lin Fang na naguguluhan sa ideya ng The Prisoner Arena. Nakapagtataka, ang mga may-ari ng The Prisoner Arena ay palaging may mga alipin at hayop na inilalagay sa loob, kung ang ilan sa kanila ay namatay araw-araw, ang kanilang proyekto ay mabubuhay sa ekonomiya. Kapag dumating ang mga alipin at mababanggas na hayop na ito, hindi naman sila masyadong malakas. Kahit na sila ay mapatay, ito ay hindi isang malaking bagay. Umaasa sila sa karanasang nakukuha ng mga alipin at hayop sa bawat labanan. Ang mga mabangis na hayop ay nagiging mas malakas at naghahangad ng mas maraming dugo sa bawat labanan. Lumalakas at lumalakas din ang mga alipin habang lumalaban sila hanggang kamatayan. Dahil lumalakas sila sa karanasan, nagiging mas mahal sila. Pagkatapos, ilalabas sila ng mga may-ari at ibinebenta sa mataas na presyo. Ito mismo ang kanilang layunin. Pumunta kami dito para maging mas malakas at dagdagan ang aming mga kakayahan sa cultivation. Well, ginagawa din ng mga may-ari, ginagamit namin sila para tumakas pero ginagamit din nila kami para maging mas malakas ang kanilang mga hayop at alipin. Nagulat si Lin Fang. Malayo pa siya sa pag-iisip ng isang bagay na ganoon. Ang mga mabangis na hayop at alipin na ito, kung nanalo sila ng maraming nakamamatay na labanan, maaari silang maging lubhang makapangyarihan na kapakipakinabang sa kanilang mga may-ari. Bukod dito, naging mas mahalaga din sila habang lumalakas sila. Kung tungkol sa dalisay na bato, kailangan na nating magbayad ng entrance tax sa lahat ng oras gusto naming pumasok sa loob lumaban o manood. Kahit hindi mahal, isipin mo ang dami ng taong pumupunta dito araw-araw. Bukod dito, ang mga nakaupo sa mga unang hanay ng mga platform sa panonood ay kailangang magbayad ng higit pa. Isipin ang halaga ng pera na kinikita nila araw-araw mula sa pagpasok sa mga platform ng panonood. Ipinaliwanag ni Wen Zhu kay Lin Fang. Tumiti si Lin Fang at umiling. Si Lin Fang ay nakagawa lamang ng mga konklusyon ng masyadong mabilis. Napapabayaan niya ang katotohanan na ang lahat ay kailangang magbayad ng isang bagay kapag sila ay dumating sa arena. Sa sandaling iyon, inihayag ng matandang lalaki. Bukid, hayong ika-4 na antas ng Ling, 28 tagumpay. Napasinghap ang lahat sa pagkamangha ng marinig ang matanda. Nakakakilabot ang butiki na iyon. Nakapatay na ito ng napakaraming tao. Nangangahulugan iyon ng 20 purity stone na katamtamang kalidad para sa isang tao sa o higit pa sa ika-4 na layer ng Ling Chi at 100 purity stone na katamtamang kalidad para sa isang tao sa ilalim ng ika-4 na layer ng Ling Chi, patuloy ng matanda. 20 purity stone na may katamtamang kalidad. Napakarami niyan. Isip ni Lin Fang. 20 mga bato ng kadalisayan ng katamtamang kalidad ay katumbas ng 2,000 mga bato ng kadalisayan na mas mababang kalidad. Sapat na iyon para makapagsanay sa ika-4 na palapag ng cultivation tower sa loob ng 2 taon. 2 taon sa cultivation tower, isang nakakatakot na kapangyarihan ang makukuha ng isa mula sa 2 taon sa loob ng tore. Ngunit ang paglalagay ng buhay ng isang tao sa taya para yumaman ay nakakatakot din. Isip ni Lin Fang. Napagtanto ni Lin Fang na ang Yunhai Sect ay talagang mahirap. Ang may-ari ng The Prisoner Arena ay nagmamay-ari ng napakaraming purity stones na nakakatakot. 20 purity stone na may katamtamang kalidad ay sapat na upang makabili ng isang malakas na alipin, isang napakahusay na kasanayan sa militar o isang agility technique. Nang mapagtanto iyon ni Lin Fang, tumayo siya ng walang pag-aalinlangan at sinabing walang pakialam. Sasali ako sa susunod na labanan.